welcome back to my channel, Vivian Casey. I'm a Pilipina living here in South Africa. Ngayong umaga, naimbitahan kami ng kamag-anak ng asawa ko na mag-lunch sa labas dahil tapos na ang bakasyon nila dito sa South Africa. Pabalik na sila doon sa bansa nila. Mga 1 oras din ang layo ng babiyahehin namin mula dito sa bahay namin. Dito nga pala sa South Africa, tuwing may nakakatanggap kami ng invitasyon na halimbawa maglalabas or birthday or kaya ay mayroong mga ganap-ganap at kakain sa restaurant, dito pala ay KKB kasi napansin ko nung nakaraan na na-invite kami, yung asawa ko nagbayad ng kinain namin. So tinanong ko siya bakit siya nagbabayad ng aming kinain. Sabi niya ganun daw talaga dito, kapag sila ay nag-invite, kahit birthday nung taong nag-invite, kami pa rin ang magbabayad ng sarili naming kinain. Sabi ko magkaiba dahil sa Pilipinas kako ay kung sino yung may birthday at sino yung nang-invite, siya yung magpiprepare ng food, ng drinks, even sabi ko yung karaoke, at yung inimbitahan pupunta na lang doon sa bahay. And then pag minsan pa nga ay mayroong pang pabaon kako. Sabi naman ng asawa ko, nakakahiya daw kasi yun daw kasi ang kinasanayan nila sa circle of friends and family. Pagka ganyan may mga event, hati-hati sila sa gastusin or kanya-kanyang bayan. Tinanong ko siya kung ganyan din ba dito karamihan. Sabi niya, doon sa mga kakilala niya daw ay ganun, pero hindi daw niya alam yung lokal mismo kung ano yung patakaran nila sa mga ganitong event. So narito na pala kami sa kakainan namin. Ito ay Papa Chino's. Ito yata ay isang Italian restaurant dito sa South Africa. Pagpasok mo pa lang ay mahalata mo na ang interior ay parang racing dahil may kotse doon sa labas, and then sa loob ay very industrial yung kanyang style, and ang mga naka-display talaga ay mga parang yung sa racing trucks sa Italy, parang ganun. At may isang lamesa naka-reserve para sa amin na mahaba dahil kasama ko din pala yung mga biyanan ko, and of course marami-rami kami nakakain ngayong lunch, kasama pa yung ibang family members nila, yung mga pinsan at mga tiyahin nila dito. Pangalawa ko ng pagpunta dito sa restaurant na ito, and natikman ko na rin naman talaga yung pagkain nila, talaga nang masarap para sa akin. And ayan, ang unang in-order ay starter, salad at saka itong peta, pero parang pizza siya pero sobrang nipis, and nasarapan ako dyan. Ayan nga, nakadalawa ako. Sabi ko dito pa lang sa starter sold na ako kahit hindi na ako mag main course. Ay nagtatawa yung asawa ko, hindi daw pwede dahil mayroong main course na pinapa-order yung kanyang auntie. Dito pa lang sa starter halos almost 40 minutes na kaming kumakain and kwentuhan. At ngayon nga hindi kami magbabayad ng aming kinain dahil sabi ng auntie niya, sagot niya lahat ang pagkain today. So at kung makikita ninyo dito, mayroong ice cream parlor at meron din ditong part na pwede silang gumawa ng sarili nilang pizza yung mga bata, and meron silang parlaruan, hindi ko na lang na video. Halos lahat ng restaurant dito sa South Africa ay mga may play area para sa mga bata. At nakakatuwa nga yun dahil pagka family talaga kayong kakain, hindi ka mahihirapan mag-alaga sa anak dahil merong play area at meron ding nagbabantay ng mga staff doon. At ayan, dumating na yung mga order ng mga kasama ko. Ang order nila ay filet na steak and fries at meron ding mga vegetables na kasama. Ang order ko is pasta dahil hindi talaga ako makakain ng steak. O ako lang ba? Napakaramdam ko ay hilaw pa. Or tayong mga Pilipino ganyan. Siguro hindi lang ako sanay at talagang pakaramdam ko yung steak ay magkakain pa ng damo at buhay pa dahil nga talagang mapula-pula pa. So one time nag-steak kami ay pina-well done para daw matikman ko lang ang steak. Ay nung i-well done naman, alam mo yung parang cotton, yung parang hindi mo manguya yung karne, ganun yung nangyari. Kahit pa paano ay natikman ko siya, talagang hindi ko siya bet, talagang bumabalik ako sa pasta, burger or fries. So ayun na nga, dumating yung order ko, sobrang laki, parang pantatlong tao na yata ito. So hindi ko kayang ubusin ito. Kinausap ko yung aking asawa, ayan, napasawsaw pa yung jacket ko. Kinakausap ko yung asawa ko na sabi ko kung gusto niya yung kalahati dahil ibibigay ko sa kanya dahil nga sobrang dami nito. Tingnan niya ninyo, parang panghanggang Pasko na ito. Sobrang laki ng pinggan. Sabi ko, ang lalaki ng serving nila dito. So ayan na nga,
binigay ko yung kalahati sa asawa ko. Ang binigay nga din sa akin ay tinidor at kutsilyo. At kala siguro steak din ako, ay nanghihingi ako ng spoon. Ay wala na nag-abot sa akin ng spoon, kaya ayan, tiyaga ako sa tinidor dito sa pagkain ng pasta. Masarap ang timpla niya, may kaunting anghang and beef siya, so talagang nakakain ako ng maigi. Although hindi ko kayang ubusin nga dahil napakarami. And kahit na ibigay ko na yung kalahati sa asawa ko, yung natira ko ay ibinaks namin at inuwi ko pa rin. Talagang hindi ko kayang ubusin. At meron pa kaming isang course dessert. So kailangan na hindi talaga ako mapuno sa pagkain dahil meron pang kasunod. At ito yung lunch namin na inabot ng 3 oras. Nag-start kami ng alaunan. Halos natapos kami mga 3:30 to 3:40 na. Kasi doon pa lang sa starter, ang tagal na namin kakainan. And then pagdating dito sa main course, halos 1 oras din. And then kwentuhan din habang kumakain. Ayan na nga, pinas forward ko na itong video na ito para mas mapabilis. So yun na nga, 3 oras halos kaming kumakain. Pero talagang hindi ko naman na type yung mga ganitong pagkain. Mas okay talaga sa akin yung alam yung kanin, and then may isda or tinola, kaya gulay. Mas bet na bet ko yun kaysa talaga sa mga ganitong pagkain. Pero syempre, okay rin na nag-i-explore ng pagkain kahit paminsan-minsan, at kahit papaano may matikman tayong ibang pagkain bukod sa Filipino food. And na-appreciate ko naman ito at kahit papaano ay nakakakain ako. At ito nga yung aking biyanan, kalapit ko. At habang kami ay nagkain, kwentong-kwento din siya dun sa kalapit ko. And dun sa aking kalibila ay auntie. So napakakababait na itong pamilya na napuntahan ko dito sa South Africa. Kaya blessed na blessed din ako sa asawa ko at sa aking mga in-laws. Dahil hindi naman nila ako tinuring na iba. Talagang tinuturing nila ako parang anak. 3 years na nga ako dito sa South Africa. At hanggang ngayon ay hindi pa ako nag-i-explore ng local food dito. Mayroon akong ilang natikman pero bihirang-bihira lang. Dahil nga Asian din yung family na napuntahan ko dito, Asian South African sila. So mostly din ang kanilang mga niluluto is Asian also. Although meron silang ibang South African Asian fusion dish or food, ay bihira din naman sila makapagluto. Pagdating sa food ay hindi ako ganun ka-adventure. So hindi ako ganun katapang na tumikim ng mga local food dito sa South Africa. At dahil din nga, bihira din ako lumabas at umattend ng mga local party dito sa South Africa. And of course, ang napupuntahan kong party is Asian South African family na rin, karamihan. So talaga yung food is a combination na hindi na siya talaga pure na local. So anyway, ito na yung aming panghuling kakainin, yung panghimagas. And yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you! Bye!